Hello, my dear tourists. Are you guys excited? Yes. But before that, let me introduce myself. My name is Rogie Ann Pieces Breño, but you can call me Ate Rogie, and welcome to Cavite State University. Before we start, let me tell you about my rules. First, please bring your tumbler so that you can stay hydrated. Pangalawa, make sure nyo na yung mga kasama nyo is makakasama nyo pa rin hanggang sa matapos yung tour natin. Now, nandito tayo sa ating unang stop kung saan makikita natin ang Inang Kalikasan. Ang Inang Kalikasan po natin, ang sukat niya po 2.5 meter po yung base niya, and then yung body naman po is 5 meters. While yung 7.5 po is yung overall po niyang statue. And then, ang Inang Kalikasan po natin is may makikita din po tayo dyan na tambayan for student na nagre-review or di kaya nagpapahinga. Pwede din po silang mag-meeting tungkol po sa mga group study po nila. Ngayon naman po, sa gilid naman po ng ating Inang Kalikasan, may makikita po tayo diyang Saluйsoy. Sa Saluйsoy po, madami pong karinderya dyan kung saan pwede po tayong kumain, tumambay, at also pwede din po tayo magpakain ng mga hayop. Pero doon lamang po sa mga may nakalagay na sign. And then dyan din po sa Saluйsoy, makikita po natin ang Baño de Señora Resort, kung saan makikita po natin ang CBSU swimming pool, kung saan po doon natin makikita ang ating mga swimming athlete na nagpa-practice. Sa tapat naman, sa aside from that naman po is the icon. Yung icon po natin is event place po siya na nag-cater ng 600 to 800 guests. And yung icon din po is dyan po tayo gagraduate kung makakagraduate po kayo. Sa may gilid naman po ng icon is ang Role Hall. Ang Role Hall po natin is nag-cater po siya ng 250 guests. And isang event place din po siya kung saan nag-celebrate po tayo ng mga birthdays and weddings at ibang occasion pa po. And then dito naman po sa tapat ng ating Inang Kalikasan ay ang Lagon. Ang Lagon po ay may dalawang klaseng isda, ang koi fish at ang tilapia. Pwede po tayo magpakain, pwede po natin sila pakainin, ngunit hindi po tayo pwede magbigay sa kanila ng mga solid food dahil baka po sila ay mamatay. Aside from that po, ismita po tayo dyan na pwedeng pagtambayan po ng mga student, and pwede din po tayo dyan mag-review and magpahinga. Dito naman is makikita natin ang College of Nursing. Ang College of Nursing po natin is dito po sila nag-o-offer ng program na BS Nursing and Midwifery. Ang midwifery po natin is may dalawang klase po, ang diploma at saka walang diploma. And then, dito naman po sa side na to is makikita natin ang Hostel Tropicana. Ang Hostel Tropicana po is dyan po tinitry ng ating mga hospitality management student. And then, dyan din po natin makikita sa loob po niyan ang ating Agri-Eco. Ang Agri-Eco po natin is meron po siyang 5. Our next stop po is the Centennial Jar. Ang Centennial Jar po natin is may height po siya na 6 feet with 6.7 inches and then 1.8 meters. Ang Centennial Jar po is nilalagyan po siya ng mga souvenirs, mga letters. And then after 100 years po, kasa po siya bubuksan. Aside from Centennial Jar po, is makikita naman po natin ang International House 1. Ang International House 1 po is ang purpose niya po talaga is for international guests na kumukuha ng English proficiency. But since kulang nga po tayo sa facilities and rooms, pinagamit na po siya sa tourism and hospitality management. Aside from that po, is pinapagamit din po siya sa gen ed subject. And then yung third floor naman po is pinapagamit po siya sa College of Medicine. At ang din naman po ng College of Medicine is si Dr. Eleanor Galvez. Dito naman po sa left side is makikita po natin ang ating library, ang CBSU Library. Ang CBSU Library po natin, dyan po tayo pwede mag-research, magpahinga, and also dinagdagan na din po ng ating CBSU staff ang mga beanbags po para po sa mga estudyante. Dinagdagan na din po nila ang mga lamesa and mga chairs para po sa mga nagre-research. Sa gilid naman po ng library is the Science Cafe. Before po, Don Severino Cafe po ang pangalan niya, pero since meron na nga pong Don Severino Cafe na pangalan sa ibang lugar dito sa Cavite, pinalitan na lang po siya ng Science Cafe since baka daw po makasuhan tayo or matrace po ng ibang lugar or ng ibang may-ari po ng Don Severino ang cafe po natin. Then, dito din po sa cafe na to is nagre-research, for research purpose din po siya.
Now, dito naman po tayo sa katapat po ng SEMS, ng Old SEMS. Ang katapat po ng Old SEMS ay College of Arts and Sciences. Dito po is nag-offer po sila ng BS Psychology, and because is makikita po natin ang Gender and Development Sources Center. Dito po is makikita po natin mayroon po diyang babaylan room kung saan po doon ginaganap ang seminars and also mga meetings po para sa equality po ng school natin. Next up is the Graduate School and Open Learning College. So, ang graduate school po is nag-offer po sila ng masterals and doctorate. Ang ino-offer po nila is kung gusto nyo po mag-proceed into teacher, pwede po kayo dyan. And also, andin po nila is si Dr. Bettina P. Ilagan. And then, aside from that po, is makikita po natin ang Friendship Arc. Ang Friendship Arc po is symbolizes the Filipino and Chinese friendship. Then, the two dragon naman po is symbolizes the luck for Buddhism. Sa tapat naman po ng Graduate School and Open Learning College is makikita po natin ang Batibot. Ang Batibot po, dyan po pwede tumambay ang mga student, dyan po sila pwede mag-review and also magpahinga. Aside from that po, is pag lumakad pa po tayo ng onte, is makikita po natin ang museum po ng CBSU. Ang museum po ng CBSU is open po siya from Monday to Friday from 7 a.m. to 4 p.m. And may entrance fee po tayo dyan na 20 pesos. Here naman po is the Old SEMS. Ang Old SEMS naman po is ginagamit na lang po siya for supporting office. Like kapag po kulang tayo ng mga facilities, like kunyari kulang po ng room sa ibang program, is pwede po nilang gamitin yan. And then sa likod naman po ng Old SEMS is makikita po natin ang marketing ng CEIT. Ang CEIT marketing po, dyan naman po natin mabibili or dyan po mabibili ng mga student ng CEIT ang mga kailangan po nila for their activities. Kita po natin ang CEIT or College of Engineering Information Technology. Ang ino-offer naman po ng CEIT ay ang mga Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, and Information Technology. Aside from that po, is dito naman po sa may gilid niya is makikita natin ang CDC or Child Development Center. It's a preschool na nagsiserve po as training ground din ng mga student ng College of Education, lalo na kumukuha ng early childhood education. So, while the kids are learning and playing, natututo din po yung mga college student natin or yung mga future teachers natin sa ginagawa po nila. Our next destination is the administration building. Ang administration building po natin, pag pumasok po tayo sa loob, is makikita po natin ang miniature ng CBSU. And also, diyan din po natin makikita yung mga naging presidente and naging principal po ng CBSU. Then, sa CBSU po, is nandyan po ang ating current president na si Dr. Maria Agnes Nuestro. And ang parking area po ng administration building is nag-accommodate lang po siya ng 30 cars. Here sa side na to is the CTHM or the College of Tourism and Hospitality Management. CTHM have two programs, which is the BS Tourism Management and the Hospitality Management. Inside the CTHM, or we called Hempstead, is makikita natin ang quadrangles. Ang quadrangles is ginagamit natin siya for seminars and meetings and also sa mga iba't ibang events ng CTHM and also ng CED. Wow. Sa side na to, dito po sa likod ng oval is makikita po natin ang headquarters or the ROTC headquarters. Dito po sa ROTC headquarters is ang dati pong commander po nila is si Major Eugene G. Espino Jr. Then dito din po sa headquarters na to is dito po natin hinuhubog yung mga ROTC o mga advanced ROTC student po natin sa mga discipline, leadership, and also sa pagmamahal po sa bayan. Hindi lang po ito basta military training, ito rin po ay isang lugar kung saan natututo silang maging responsibleng leader at real servant leaders ng community po natin. Then pagpasok po natin sa gate 1 is makikita po natin ang open fields. Ang open fields po is napapalibutan po siya ng mga pine tree, and yung pine tree po na yan is nakakadagdag po siya para palamigin po yung hangin. And then, dyan din po nagdi-drills yung mga
ROTC student po natin. And ginagamit din po siya minsan para po sa mga activities po ng PE. Next po is the Laya at Diwa. Ang Laya at Diwa po natin is may estimated height po siya na 12 feet. Also, kaya po siya tinawag na Laya it's because freedom or liberation sa English. So, ang Diwa naman po is tinatawag po na spirit or soul. And then, yung statue po na yan is, yung statue po na babae is, nagre-represent po siya sa Filipino empowered woman. Then, yung lalaki naman po is nakahawak na siya naman po yung nag-symbolize ng dignified Filipino fatherhood, truth, and excellence. Then yung ano naman po, bata na pinataya po yung tawag dito adult is siya naman po yung nagre-represent ng youth and generally recognized as the naman. Sa tapat naman po ng IHU is makikita po natin ang oval. Ang oval po is meron po siyang 400 meters. Doon naman po sa gitna is pwede po tayo maglaro doon ng baseball and also ng soccer. And then our next stop po is the International House 2 or the IH2. Sa International House 2 po, sa right side niya po is makikita po natin ang marketing center. Sa marketing center po, doon po tayo pwedeng bumili ng mga books, uniforms, and also mga merchandises like yung mga ano po natin, mugs or mga t-shirt po natin na ino-offer po ni CBSU. Aside from that po, sa gilid niya is yung directors po na mga director's office po. Doon po natin makikita doon po natin malalaman or pwede po nating tanungin kung sino po yung pwedeng makausap about po sa mga facilities po na meron tayo. And then, sa right side niya naman po is the function room. Yung sa function room po is nag-cater lang po siya ng 200 guests. And then, aside from that, sa gitna naman po, pag pumasok po tayo dyan, is makikita po natin si Ma'am Sonia. Si Ma'am Sonia po, siya po yung nag-aalaga ng ating dormitory. Yung dormitory po natin is hindi na po siya ino-occupy for tenants or for student. Inaano na lang po natin siya for guests. And then, yung room po dyan is 4K with breakfast na po and then 4 person po per room. That's the end of our tour. I hope may mga natutunan kayo sa ating paglalakbay dito sa loob ng CBSU. Again, ako nga po pala si Rodri Ann Pieces Breño or you can call me Ate Rodri. And kinagagalak ko na kayo po ay aking nakasama sa araw na ito.